Yan na po yung aking harvest. Baka may 20 kilos. 20 kilos po tayo dyan na harvest. Sa aking harvest, 20 kilos. So, ayan. Harvestin ko na po itong mga peche. Para po ayos na rin. At may maibebenta na rin po tayo. Hindi lang po maibebenta, matatanggal po siya. Matatanggal po natin dito para po wala na pong dyan sa ating mga celery. Para po yan o, medyo sagabal sila kapag tayo magdidilig o maglilinis. Ayan, may isa po. Ayan, talagang ayun o, may bulaklak. Namumulaklak ang pechay na singkang po yung mga leaf miner na yan. Yan o, madami pong mga kapag mapisa po yun ay yun din po yung mga lumilipad na maliliit na para po siyang maliliit na langaw. Yun po yung dumadali po dito sa celery. Oversize, ang laki. Yan. Iinitan po siya ng araw para po hindi po siya crispy. Crispy nga po eh. Kung ganito ka-crispy ay madali po itong mabibitak-bitak. Puti. Kukunan po yung ating na-harvest. Ito ilalagay na sa sako. Ito naman po ay yung dahon niya ay napaypay. Kaya hindi po siya masira pag nilagay po natin sa sako. Hindi po natin siya ikakamada. Ayos din po. Kasi medyo ano na yung lanta. Medyo lanta na yung kanyang dahon. Hindi po siya crispy. Hindi po siya madadali. Yun. Ayan. Ang ating sisilid sa sako. Yung doon sa taas. Ayan o. So, ayun, tapos na po nating ma-harvest. Yan po yung dalawang sako doon. Nakuha natin dito sa tinanim kong pechay na in-overlay dito sa celery. Yan. Halos ilan na yung nabunot kong celery, i-county yung natira dito isa-isa dito, nilahat po na. Ito naman po yung aking lilinisin para po taniman ko ng ibang gulay. Ito madamo na talaga. Ito pa mga celery, kaya lang yan. So ito na po yung
Dalawang sako na harvest ko. Good morning, good morning. Good morning po sa inyo mga ka-farming. Harvest po ako ngayon ng celery. Harvest po tayo kahit po natsambahan po natin ang presyo. Ang presyo naman po ay nasa 25 po per kilo. Pero kaysa masayang ay sisimulan po natin bubunutin yung mas malalaki para po kahit papano ay makapagbenta din po tayo. At sa susunod naman po ay yung mga maliliit yung susunod nating harvest yun pag lumaki-laki na yan. Kasi pag di natin po siya i-harvest, mag-oversize po. Ayaw po ng mga buyer yung malalaki, sobra. May iba naman po na gusto po nila yung malalaki, pero halos karamihan po ay ang gusto ay yung ganito. Yung ganito po katangkad at kalaki yung kanyang puno. Malit po ito, sakto lang siya. Yung mas maliit pa yung iba. Ito, tulad nito ay sakto lang po, pwede. So sana po ay magbago yung presyo. Yung huli nga palang celery na naibenta, bayad po sa akin ay 46 ang kilo yung pinayaran po sa akin. Kaya ayos din po kung ganun ang presyo. Tulad po niyan, yung mga naiiwan na yan na medyo maliliit ay lalaki din po pag natanggal yung mga malalaki. Magiging hindi po sila masisinsin at yung tataba ay medyo less yung kakain, kukunti po sila. Ito, maliit na ito ay maiiwan po ito. Babawasan lang po natin yung mga malalaki. Tulad po nito, malaki. Ayan. So, yan na po yung aking harvest. Baka may 20 kilos po tayo dyan na harvest. Sa aking harvest, 20 kilos. Yari na, naugasan lang po. Atin lang pong babandal naman po sa sako. Ayan. Sako naman po natin si babandal. Nakakapagod pagpakyat ang daan. Bigat siya, baka 30 kilos. So dito lang po natin siya isinakay sa ating service. Grabing bigat to. Nakatali na yan. Sana huwag malalaglag kasi pahirap din pag nalaglag sa daan. Babasa ang likod dito.